Ako si Mai Salazar, hatid sa inyo ang mga pinakamainit na balita sa bansa. Dito sa News Force. Sa ulo ng mga balita. Pinakamahal na presyo ng bigas sa pamilihan pumalo sa 65 piso kada kilo. Pagbebenta ng ilegal na droga huli sa Parañaque City. Confidential funds at budget ng PCSO kwinestyon sa Kongreso. NEDA nananawagan sa mga bansa sa Middle East upang paunlarin ang mga infrastruktura sa Mindanao. 5 sex offenders hinarang sa immigration. Magnitude 6.4 na lindol tumama sa Cagayan. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Para sa unang balita, aabot na sa 160 petisyon ang naisumite sa COMELEC na nagnanais na diskwalipikahin at kanselahin ang kandidatura ng ilang BSKE candidates. Ayon kay COMELEC Chairman George Garcia, nasa 102 na ang naipatawag dahil sa pagsasagawa ng premature campaigning. Samantala, inihayag naman ni COMELEC spokesman John Rex Laudianco na inaasahan pa ang pagtaas ng bilang ng mga reklamo ukol rito habang papalapit pa ang araw ng halalan. Kaugnay na balita, alinsunod sa nalalapit na barangay at sangguniang kabataan elections o BSKE sa ika-30 ng Oktubre, isinulong ng National Youth Commission ang 165 million budget para sa pagsasanay ng mga SK na maging responsable sa pagsisilbi sa bayan. Tunghaya ng ulat ni Princess Castro. Aprobado na ang 165 million peso proposed budget para sa taong 2024 ng National Youth Commission o NYC na gagamitin para sa pagsasanay ng mga pinuno ng SK. Ito ay matapos mapagkasunduang suportahan ng mga miyembro ng komite ang budget sa nagdaang budget briefing noong Lunes. Ang nasabing budget briefing ay pinamunuan ni Party List Ako Bicol Representative Elizaldico. Ang NYC ay katuwang na ahensya ng Department of Interior and Local Government o DILG at nakaatas sa pagbuo ng opisyal ng SK upang maging epektibong kinatawan ng kabataan. Dagdag pa rito ay layunin din ng ahensya na tugunan ang mga pangangailangan at alalahanin ng ating mga kabataan. Ayon kay Committee Senior Vice Chairperson at Marikina City Representative Stella Luz Kimbo, ang pagkakaroon ng isang mahusay at epektibong NYC sa bansa ay mahalaga. Sinang-ayunan naman ito ni Barangay Health Worker Representative Angelica Natasha Co na siyang mag-i-sponsor ng panukala sa budget ng NYC na nagpapatunay sa kahalagahan ng mga programa at advokasya na ipinatutupad ng ahensya para sa kapakanan ng sektor ng kabataan. Nakapaloob sa module ng pagsasanay ay ang desentralisasyon at lokal na pamamahala, kasaysayan ng SK at mga mahalagang tampok, mga pagpupulong at resolusyon ng gobyerno, pagpaplano at pagbabudget sa mga tanggapan ng gobyerno at kodigo ng pag-uugali at mga pamantayan sa etika para sa mga opisyal ng pamahalaan. Gayunpaman, pinuna ito ni 1st District Albay Representative Edsel Lagman kung saan minungkahi nito na dapat ay sanayin din ang mga kabataan na maging sanay sa kritikal na pag-iisip kung saan magkakaroon ng mabubuting pinuno na hindi lamang yes men ngunit kritikal tungkol sa mga issue na may kinalaman sa kanila at sa bansa. Samantala, ang NYC rin ang nagtalaga ng mga programa gaya ng kampanya sa HIV/AIDS, kapayapaan at seguridad, programa para sa kalusugan ng isip at marami pang iba. Princess Castro, nag-uulat para sa One Media Network. Samantala, nasa 65 piso na kada kilo ang naitalang pinakamahal na presyo ng bigas sa Maynila ayon sa Department of Agriculture kung saan lumalabas sa price monitoring nito na ang retail prices ng imported at local rice ay nagkakahalaga ng 41 hanggang 65 piso na.
Pinakamura ng presyo ng bigas ang 41 piso kada kilo na tinitignang resulta ng ipinapatupad na nationwide price cap ng gobyerno kamakailan. Matatandaang nauna nang ipinangako ng Pangulong Bongbong Marcos noong panahon ng kampanya ang hangaring mapababa ang presyo ng bigas sa 20 piso kada kilo. Karagdagang ulat, umabot na sa 7.5 milyong halaga ng tulong pinansyal ang naipaabot ng Department of Social Welfare and Development sa mga small rice retailers na apektado ng rice cap sa bansa. Narito ang ulat ni Francis Riodique. Matapos ang isang linggo mula noong maging epektibo ang Executive Order No. 39 na nagtatakda ng price cap sa bansa, higit na 400 small rice retailers na ang nakatanggap ng tulong pinansyal mula sa Department of Social Welfare and Development o DSWD. Ayon kay DSWD Secretary Rex Gatchalian, nakapagbigay na ng 15,000 pisong cash grant sa mga rice retailers sa bayan ng San Juan, Caloocan, Navotas, Parañaque at Quezon City pati na rin sa probinsya ng Zamboanga del Sur. Binigyang diin din ni Secretary Gatchalian na layon ng ahensya na mapabilis ang distribusyon ng cash grants at matapos ito sa ika-14 ng Setyembre bago ang itinakdang election ban ng Commission on Elections. Dagdag pa niya, nilinaw niya na ang mga na-disqualify sa pagtanggap ng cash grants ay maaaring maghain ng apela online at mayroon ding grievance desk ang Department of Trade and Industry o DTI na maaaring lapitan. Francis Riodique, nag-uulat para sa One Media Network. Bilang bahagi ng kanilang layuning mabigyan ng kaalaman sa basic emergency response at praktikal na aspeto sa pagmamaneho ang mga motorista sa daan, nag-anunsyo ang Metro Manila Development Authority o MMDA ukol sa pagbubukas ng Motorcycle Riding Academy sa darating na ika-27 ng Setyembre. Ayon sa pahayag ng MMDA, ang mga nagnanais lumahok ay kinakailangan lang magdala ng sariling helmet at protective gear dahil sagot na nila ang motor at gasolina. Samantala, nakipag-ugnayan din ang ahensya sa Technical Education and Skills Development Authority para sa pagtatalaga ng motorcycle riding course. Sa ibang balita naman, sa isang drug buy-bust cooperation, nahuli ng mga otoridad ang pagbebenta ng ilegal na droga matapos magpanggap ang mga ito na bibili. Ayon kay OIC of the Regional Drug Enforcement Unit Police Major Francis Garcia, talamak daw umano ang ilegal na operasyon sa lugar base sa informant. Kakasuhan naman ang 4 na suspect dahil lumabag ang mga ito sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act. Sa ating ulat panahon, ang binabantayang low pressure area o LPA ay namataan na sa silangang bahagi ng Itbayat, Batanes habang patuloy pa rin nakakaapekto ang habagat sa ilang bahagi ng bansa. Magpapaula ng trough ng LPA sa Bicol Region, Aurora at Quezon, habang asahan naman ang maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at pagkidlat-pagkulog na dulot ng habagat sa Metro Manila, Visayas, Zamboanga Peninsula, Barm, Soc-Sargen, Mimaropa, natitirang bahagi ng Calabarzon at Central Luzon, La Union, Pangasinan at Benguet. Susunod sa News Force. Pondo para sa modernisasyon ng PCG suportado ni Senate President Juan Miguel Zubiri. PCG tumanggap ng bagong education at technical building mula sa gobyerno ng Estados Unidos. NEDA nanawagan sa mga bansa sa Middle East upang paunlarin ang mga infrastruktura sa Mindanao. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force.